raw na may kung ano-anong mawalis sa paliparan. Ang airport cleaner na si Rosalinda, nakalimitan, mga naiiwan ng mga pasahero. Lalo na yung mga dumadaan sa x-ray machine. Pero sa dinami-rami ng mga napulot niya, ang nawalis niya sa ilalim ng bench paglagpas ng x-ray section ng NAIA Terminal 3, pinakananlaki raw ang kanyang mga mata. Nawalis ko po yung puting medyas. May tumbok po. Naisip ko po, baka pera po kasi siya. Nagulat po ako na yung laman ng medyas, dollar po pala. Ito na ba ang sagot sa problema sa pera ni Rosalinda? Nung namatay po yung tatay ko, naging mahirap na po yung sitwasyon ng buhay namin kasi siya lang po yung inaasahan namin. Dahil may sinusunod ang mga airport employee na no-touch policy o yung patakarang nagbabawal sa mga empleyado na buksan o sinsinin ang anumang mapulot nilang gamit sa airport, agad inireport ito ni Rosalinda. Morning, sir. Pagkabigay po namin, chinek po nila. Nagulat po ako na yung laman ng medyas, dollar po pala. Opo, dolyares. Mga nakarolyong 202 pieces ng 50 at 100 US dollar bills na kung susumahin, nagkakahalaga ng halos 18,000 US dollars o mahigit 1,000,000 piso. Dati po, madalas po ako nakakuha ng pera, pero ngayon lang po yung pinakamalaki. Sino rin ba ang nagmamay-ari ng medyas na limpak-limpak na dolyares ang laman? Batid ni Rosalinda ang halaga ng bawat sentimong kinikita niya. Breadwinner kasi siya ng kanilang pamilya. Naulila na sila sa ama. Ang kanya namang ina, may kondisyon sa pag-iisip. Nung buntis po kasi siya, namatay po yung baby sa loob ng tiyan niya. Simula nun, parang nabaliw po siya. Dahil hindi nakapagtapos kung ano-ano raw ang pinasok niyang racket. Nag-housekeeping po ako, naghuhugas ng plato. Nagsisidecar din po ako dati. Sa truck, nagkakarga po kami ng graba, buhangin, tsaka nag-uuling din po ako dati. Mahirap, ma'am eh. Hindi po kasi ako nakapagtapos. Hanggang naging tagalini siya o cleaner sa airport. Lahat po nung naging trabaho ko, pinahalagaan ko po lalo-lalo na po to. Kasi dito po ako tumagal, tsaka dito po ako nabubuhay. Pero lahat ng pagsusumikap ni Rosalinda nawalan daw ng saysay nung nito lang Nobyembre, ang kanyang ina nawala. Bigla na lang po siya nawala. Wala akong nanay, wala akong tatay. Mahirap po pag wala ka ng pamilya kasi ikaw na lang mag-isa. May mga pagkakataon po minsan nag-aasakit ako, wala pong nag-aalaga sa akin. Hinanap ni Rosalinda ang kanilang ina. Pero wala pa rin daw makapagturo sa kinaroroonan nito. Hindi po namin nakikita yun. Para makalimot sa lungkot, sa trabaho, isinubsob ni Rosalinda ang sarili. Si Rosalinda, mabait na katrabaho yan. Masipag siya. Gusto niya palagi siya nag-OT kasi talagang kailangan niya. Sa dami ng labas-masok sa airport, maraming beses na rin daw nakapulot ng gamit si Rosalinda. Pero kailanman, hindi raw siya nagpatukso. Lagi ko po sinusoli sa lost and found. Katunayan, 2 beses na siyang nakatanggap ng parangal dahil sa kanyang katapatan. Talagang naging honest siya. Sobrang panghanga sa kanya dahil sa sitwasyon ng buhay niya. Hindi pumasok sa isip niya na intention na kunin. Pero hindi kaya masilaw si Rosalinda sa dolyar na nakasuksok sa napulot niyang medyas? Lalo na't ang katumbas nitong halaga, 1,000,000 pesos. Dati po, madalas po ako nakakuha ng pera, pero ngayon lang po yung pinakamalaki. Hindi ko po naisip na pagintisan nyo kasi mahal ko po yung trabaho ko. Mahalaga po yung trabaho ko kaysa pera kasi kumikita naman po ako ng pera. Isa pang malaking tanong ngayon, sino ang may-ari ng medyas na may lamang dolyares? At bakit may ganito siyang dalang pera sa airport? Gayong may limit lang ang pwedeng ilabas na dolyar ng bawat pasahero ayon sa batas.
Meron po tayong halagang 50,000 pesos na limitation. Patungkol naman sa dollars, 10,000 US dollars or equivalent in other foreign currencies. Meron kang obligasyon na ideklara ito. Nang sa ganun, ma-control at ma-regulate ng ating BSP itong paglabas at pagpasok ng mga currency para makaiwas tayo sa money laundering. Ang pamunuan ng Manila International Airport Authority o MIAA ni-review ang mga kuha ng CCTV para matukoy kung sino ang nakawala ng medyas. Meron tayong vine-verify na claimant. Marangal po yung trabaho ko, ito po yung tumutulong sa akin para mabuhay. Pero na yun, malamang pinaghirapan din po ng tao, kaya dapat isoli. Walang mag-claim ng pera pagkatapos ng 6-month period. Ito po ay mafo-forfeit at ito naman po ay magiging bahagi ng aming dividendong nire-remit sa ating National Treasury. Dahil sa katapatang ipinamalas ni Rosalinda, nakatakda siyang parangalan ng MIAA sa susunod na buwan sa ikatlong pagkakataon. Sobrang tuwa namin dito. Naging ehemplo siya ng mga empleyado na nakakapulot dito ng mga maraming naiiwanan na kagamitan na may malamang pera, bibigay namin na regalo. Pero ngayon pa lang, ang Human Resource Company, kung saan kabilang si Rosalinda, kinilala na ang kanyang mabuting gawa. Good job yung ginawa mo. Proud na proud kami sa iyo. Ginawaran siya ng certificate, token, at tulong pinansyal ang aming programa. Nagpaabot din sa kanya ng cash gift. Salamat po. Salamat po. Masayang-masaya po. Mahal po kasi namin yung trabaho namin. Marami po salamat sa inyo, sir. Pero higit sa anumang karangalan, ang pinakagantimpala raw para kay Rosalinda ang magkaroon ng pagkakataong makapanawagan dito sa KMJS sa nawawala niyang ina. Kung may makakita naman po sana sa kanya, pakicontact na lang po ako kaya ipaalam sa akin. Pupunta sa bahay. Sana po may makakita sa nanay ko. Miss na miss ko na po si nanay. Wala kayo sa lolang ito, ang 88 anyos na si Owa Minay ng Argao sa Cebu. Umaakyat pa ng bundok. Sa masukal na bahaging ito ng Argao, Cebu, may isang lola na buwis buhay na umaakyat ng bundok. Ang kanyang pakay, manguha ng sanga ng halaman na kung tawagin nito. Ito ang gagamitin niyang material sa itinitinda niyang basket. Raman ka gani, di mo kumahadlo ko. Mamay amuna andan ako. Horo sara, layo kay kog lasog na sa Ethiopia. Maputik at madulas ang daan, lalo't nag-uulan itong mga nakaraang araw. Si Uwa kay dili gina siya magchinilas siguro ka provide ilang family. Dali man hinuon kuno siyang maslide. Napakasukal ng gubat. Isang maling hakbang lang, lalamunin siya ng bangin. Minsan, natatakot kami baka mahilo doon sa daan, mawalang malay. Naawa ko sa kanya kasi hirap sa kanyang edad eh. Minsan, malimot pa siya kung saan siya galing. Murag manginabuhi gid siya kay para gid kuno gihatagan pa man siya sa Ginoo ug kusog. Pain lang po na, gamay na mo ikatabang-tabang baka nang unsa atong higugmaon dito magsaligbag. Bakit itinataya ni Lola ang kanyang buhay para lang makabuo ng basket? Ang matanda nakatira sa barangay Alambihud. Siya ang 88 anyos ng si Lola o Owa Minay.
Kasama niya rito ang nakababata niyang mga kapatid, sina Inday Liling na 82 anyos at ang kanilang bunso, si Manoy Guillermo na 81 anyos naman. Kapwa tumandang dalaga sina Owa Minay at Inday Liling. Habang si Manoy Guillermo hiwalay sa asawa. Silang tulo kay suod jud kayo na sila kay sikat silang pagkabata, wala man gina sila nagkabulag. Ang katuwang ng 3 matanda ang apo nila sa pinsan at pamilyado na rin si Cleofe na nakatira sa tabi ng kanilang bahay. Every time nga maglain ilang lawas, ako sila nga tambalan, kanarang mga herbal, ako tig-ilis og diaper di Inday Liling. Si Inday Liling, bedridden dahil sa pinsala sa balakang matapos itong masuwag ng kalabaw. Habang si Manoy Guillermo halos nabibingi na. Sa kanilang 3, kahit pa pinapalabo na ng katarata ang kanyang mga mata, si Owa Minay pa rin daw ang pinakamalakas. Kaya siya ang naaatasang umakyat ng bundok. Kung ako buhi pag makalihok, manglalagi ko. Matapos mag-almusal, kinuha na ni Owa Minay ang kanyang panabas o sanggot. Ako lang gusto mag-ampo sa Ginoo. Ako mataklap ka patagay po ko kaya po gamay. Inaabot si Owa Minay ng 1 oras sa paglalakad bago marating ang entrada ng gubat. Three times a week, nanguha si Owa Minay og nito para ilaha nga lalahon, di ikaw nila glala, ila ibaligya, para usa sa mga source of income nila para makapalit sila og bugas, sula, sama sa mga isda, bulad, ginamos. Sa sukal ng gubat, may pagkakataon daw na nakainkwentro si Owa Minay ng makamandag na ahas. Nakuha lang, palayo lang, di ba na dito, ni tatay pa. Muka, tukong ta, basta. Dili po matawo, makanili ikong ibakos sa kahoy. Usa pa ta. Sa loob ng mahigit 1 oras na paglilibot ni Owa Minay sa gubat, nakakuha siya ng 20 pirasong sanga ng nito. Ang natirang biskwit mula sa kanyang almusal, kinain niya muna. Wala kalabas niyo po sa kalabas niyo po. Wala na. Para makaipon uli ng lakas pababa. Ang nakuhang mga sanga ng nito, agad nilinisan ni Owa Minay. Sunod na rin niya itong inilala sa mga pinatuyong maninipis na piraso ng sagisi. Malabo man ang mata ni Owa Minay, pero ang pagbuo ng basket, kahit hindi siya nakatingin, kabisadong-kabisado ng kanyang mga kamay. Pang-anim si Owa Minay sa 9 na magkakapatid. 10 taong gulang lang daw siya nung natutong magnito. Kay ang sinunod sa mga amahan, bumagay among nabuhian hangtod gin mo umuwi paduntan. Wala sa kanilang nakapag-aral, kaya sa paggawa rin ng basket nila iniasa, pati ang kanilang pagtanda. Sa 1 linggo, nakabubuo sila ng 6 na tray at basket na mag-isang inilalako ni Owa Minay. Basket daw. Ilam ni wa. Pasinta. Naibibenta niya ito sa halagang 50 hanggang 200 piso, depende sa sukat.
Ligon ni siya, unya kasudlan og mga sula dili makaon og iring. Kada buwan, maswerte na raw kung kumita sila ng 2,000 piso. Kung nila Sir Luoy kaayo ilang kahintang labi na nga inana dili na gid unta kinahanglan siya manginabuhi tungod sa iyang edad unya kinahanglan pa jud kay maikog bad siya nga permira sila hatagan. Pain lang po na, gamay na ikatabang-tabang, baka nang unsa itong higugmaon dito, magsaligbag. Gusto ng matatanda na magkaroon ng kabuluhan ng kailang pagtanda at hindi magipabigat sa kanilang mga kapamilya. Maaari sila magtrabaho hanggang gusto nila but with limitations. As of 2020, mayroon tayong 1.8 million na walang natatanggap ni anumang pension. Gusto ng mga nakatatanda na hindi totally maging dependent no, sa kanilang mga anak. So sana may mga suporta yung ating pamahalaan. Lalo si nanay kasi wala siyang asawa at mga anak. Nito lang Biyernes, sinamahan ng aming team sina Owa Minay, Inday Liling at Manoy Guillermo na magpa-check up sa mga doktor. Si Nanay Indeling, mataas talaga yung BP niya, 150/90. Delikado yun pag hindi natin na-control. Kung si tatay may naramdaman na parang cough, when it comes to aging na, meron talaga yung magka-diminish yung hearing natin. Para malaman natin yung mga underlying conditions, kailangan talaga na ipa-undergo natin ang mga comprehensive tests. Sinilip na rin ang mga mata ni Owa Minay. Usually, pag may katarak na, malabo na talaga yung wala na kasi yung light na pumapasok sa mata. Mahihirapan na silang tumingin sa malayo. Prone din sila sa mga accident. So, pwede natin silang ma-refer sa partner ophthalmologist natin na sila yung magpe-perform ng mga cataract surgery for free. Para kahit paano, hindi na nila problemahin ang pangkain sa mga susunod na araw. Binigyan sila ng aming team ng grocery items. Wala na mo damha nga kini na moabot ka na mo ang tanang mga grasya ang ihatag ninyo kanako. Ay! Salamat ako. Wala mo damha nga nabutan ka ng mga butang. Salamat! Kanilang tanan. At para hindi na rin mahirapang maglako, nangako ang Department of Labor and Employment na magbibigay sila ng suporta sa kanila. Through the DOLE Integrated Livelihood Program, kami ay nagbibigay ng mga livelihood projects sa mga katulad ni Lola Minay na senior citizens at iba pang marginalized and vulnerable groups. Pag individual, pwede kami magbigay hanggang 30,000 na worth of materials at mga kagamitan na kakailanganin. Para ito ay maging hindi naman napaka-delikado at maging parang libangan lang din nila. Pwedeng kami ang kumuha, mag-procure ng mga materyales at yun ay ibibigay namin sa kanila at sa bahay na lamang sila gagawa ng mga basket. Nasa dapit hapon na sila ng kanilang mga buhay. Sa halip na magpahinga, dahil walang ibang paraan, narito sila, buwis buhay na hinahabi ang mga nalalabi nilang mga araw para lang mabuhay. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.